Muling nabuhay ang panawagang buwagina ang NTF-ELCAC matapos ang landmark ruling ng Supreme Court tungkol sa red tagging. Itinutulak din ng ilang mambabatas na gawin ng criminal offense ang pangre-red tag. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa desisyon ng Supreme Court, idineklara nitong banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao ang red tagging. Ito ay ang malisyosong pag-uugnay sa isang tao o grupo bilang kaanib o taga-suporta ng mga komunista o ng mga makakaliwang grupo. Sinabi ng SC na madalas mauwi ang red tagging sa iba't ibang uri ng pangaharas at pananakot at minsan pagkamatay ng tao. Dahil dyan, sinabi ng Korte Suprema na kailangang mag-issue ng writ of amparo o ibinibigay na remedyo ng Korte sa sino mang nalalabag ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad dahil sa unlawful act ng gobyerno o pribadong individual. Nag-ugat yan sa reklamo ng aktivista at Vice President ng Bayan Muna Party List na si Sigfred De Duro. Naghain noon ng petisyon for writ of amparo si De Duro sa Iloilo Regional Trial Court matapos akusahang opisyal daw ng CPP-NPA. Ibinasura ito ng Korte ng Iloilo kaya inakyat ang petisyon sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni De Duro ang naging desisyon ng SC. Malinaw daw na pinasisinungalingan nito ang pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na ang kanilang ginagawang pangre-red tag ay truth tagging. Sa kabila niyan, may takot pa rin daw si De Duro sa kanyang buhay at seguridad. Para naman sa Makabayan Bloc, dapat may konkretong hakbang ang gobyerno para matigil ang red tagging. Panawagan nila, buwagin na ang NTF-ELCAC. At the very least, tanggalan ng budget. At the most, talagang i-abolish na, no? Wala itong naidudulot na maganda sa ating bansa. Buwagin ito, ilaan ng pondo sa batayang serbisyo. Ayon pa sa mga mambabatas, dapat papanagutin ang mga nangre-red tag. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kailangan ng ituring na criminal offense ang red tagging. Inihain na ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang panukalang batas para rito noon pang July 2022. Dapat lamang talaga na para magkaroon ng mga mekanismo para mapanagot ang mga red tagger at makita nila na hindi sila untouchable. Dapat lamang na maging batas na ang House Bill 1152. May ilang mambabatas namang hindi pabor sa pagbuwag sa NTF-ELCAC tulad ni House Deputy Majority Leader Ino D. Malaking tulong daw ang naturang task force sa kanilang lugar sa Isabela. Marami po kaming armed conflict dati. Definitely, nabawasan na po ito, kumonti na, but it still exists in certain parts of the country. So yun po yung completing gusto natin mawala. Pero because of some of the programs of the NTF-ELCAC, marami po talagang natulungan at nabawasan yung insurgency problems natin. Sa huli, nasa ehekutibo raw ang desisyon kung ano ang gagawin sa NTF-ELCAC. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.